patuloy ang pagbaba ng inflation for the month of July. Isa sa may pinakamalaking ambag ang murang bigas. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahigit 5 taon, bumaba sa ilalim ng 1% ang inflation sa Pilipinas. 0.9% ang naitalang inflation nitong Hulyo mula 1.4% noong June dahil sa patuloy na pagbagsak ng presyo ng mga bilihin. Partikular ang bigas na nag-negative 15.9% inflation, isa pang record low para sa PSA. Ito po yung pinakamalaking pagbaba dito sa presyo ng bigas. Siguro mga next 4 months, we still be seeing negative inflation for rice. Ang expectation natin as an average rice inflation negative for the whole year. Sa mga uri ng bigas, pinakamalaki ang binaba ng regular milled na sinasabing naambagan daw ng 20 peso per kilo rice ng gobyerno. Bukod sa bigas, nagmura din ang mais at nasa negative territory ulit ang ilang mga gulay. Bumagal din ang pagtaas ng presyo ng ilang pagkain tulad ng karne, partikular ang karne ng baboy, gatas at iba pang dairy products, partikular ang powdered milk, mga prutas at mga ready-made food. Pero hindi lang pagkain ang bumaba ang inflation, malaki rin ang ibinaba sa kuryente at LPG, pati sa transport na nakapagtala ng pagbaba sa sea at airfare at presyo ng gasolina. Sa kabila ng positibong datos, nilinaw ng PSA na ang pagbaba ng inflation ay hindi nangangahulugang hindi na tumataas ang presyo. Yung inflation natin bumababa na, no? Pero overall, positive pa rin yun. So ibig sabihin, tumataas pa rin yung presyo ng mga bilihin on a yearly basis. Mas mabagal lang ang pagtaas ng presyo. May mga items nga tayo na medyo substantial yung pagtaas. Yung presyo ng baboy. Ang ating presyo ng pork per kilo, ang tinatrack namin, for example, yung Kasim, ang ating average price noong July ay nasa 371 pesos average for the Philippines. Pero noong July last year, ito ay nasa 335 pesos lang. Inaasahan din na tataas ang presyo ng gulay sa Agosto, pati na rin sa ilang produkto ng petrolyo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa loob ng forecast range na 0.5 to 1.3% ang resulta ng Hulyo at inaasahang mananatiling mababa ang inflation para sa buong 2025. At on the table pa rin ang further rate cuts mula sa BSP habang tinutuloy nito ang kanilang easing cycle. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.